lang sa banal na espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kapag malinis ang isipan at tuwirang pangunaway naririyan, balumbong na dilim nahahawi na tuwiran, kaya't ang tapang na lumaban, pakikibakas sa buhay, nagiging taglay ng kalooban, nakalalaban na tuwiran. Tulad ng sang-awitin, pawang katotohanan, sa isip lamang ang takot, mga mahal. Kapag ito'y naparam, tuwirang lalakas, sisigla ang paglaban mo sa hamon ng buhay. Hindi marapat manaig ang takot sa iyong buhay, kundi ika'y manaig ang tapang na mula sa Amang Mahal. Matakot ka sa pagkakasala na gumawa ng mga kasalanan, subalit sa hamon ng buhay, kailanman ay huwag, sapagkat hindi ka magtatagumpay, mabuti man ang sa iyo'y nakalaan, hindi mo to kakamtan. Nawa sa bawat tumitindig sa harapang ito ay may napupulot ang mga nakikinig sa kanila. Nawa kung papaano nasisilayan ninyo ang mga kapwa ninyo na napatapang napasigla ng dahil sa kaduwagan, pag-iisip na kung ano-ano, nagiging daan ng nerbiyos. Yun ang tinatawag na nervous breakdown, na kapag hindi mo na natutulan, hindi mo na nalabanan, mahirap na sa bawat araw, wala ka nang inalala kundi puro takot, pag-aalala. Napakahirap mapatag ang kalooban. Kaya't napakahalaga ng payapa ang kaisipan, ng may pag-asa sa buhay, at may kagalakan ang kalooban. Mga mahal, hindi ito nabibili. Hindi ito mananakaw. Hindi ito mahihiram. Hindi ito makukuha sa kapwa-tao. Kundi ang kapayapaan, ang kalinisan ng pag-iisip, ang kagalakan ng kalooban, tanging sa Diyos Ama lamang. Doon mo mahihiram. Bakit pahihiram? Sapagkat ang lahat na yaon ay pahiram lamang habang ikay nabubuhay. Kapag ikay namatay na, wala na yun sa'yo. Sa makatwid, pinahihiram lamang ito sa iyong buhay habang ikay nakikibaka. At ito'y napakasarap na biyaya. Walang kapantay na yaman ang biyayang may kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, naway
masidlan kayo ng pangunawa. Mithiin ninyo, hilingin ninyo sa Ama na kayo'y buksan ang pangunawa at makilala niyong ganap ang mga salita niya. Maramdaman ninyo ang kanyang pagmamahal. Sapagkat habang nandyan pa ang pag-aalinlangan ninyo, hindi mapupuspos po kayo. Pawang katotohanan. Habang nandyan ang inyong pag-aalinlangan, magaganap ba yon? Totoo kaya iyon? Paanong mangyayari yon? Tunay na mahirap niyong kamtin, sapagkat walang makikipagtotoo sa inyo na Espiritong Banal sa gayong pananalig nyo. May pag-aalinlangan. Kaya tuwirang kakamti ng tao ang tunay na paghahari ng Ama kapag ibinigay niya ng buong buo ang puso niya sa Kanya. Do'y mapangungunahan siya, mapaghaharian siya, maari palang mangyari ito at maari palang maganap sa buhay ng tao. Kahit nabubuhay kang may pagnanasa sa mga bagay, subalit, kung hindi ipagkakasala ang pagnanasa mo, naroon pa rin ang presensya ng Ama. Hindi hadlang ang mga pangarap sa pagbabagong buhay, sapagkat lalong tumitibay ka sa pagbabagong buhay, sa pagnanasa ng maraming pagbabago sa sarili mo, kung ang pananalig mo sa Ama'y buhay na buhay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kung ang pagsisiwalat mo ay sa kadakilaan ng Ama at sa kabutihan niya, na nagpupumigla sa iyong kalooban at kadakilaan niyang hindi mo makimkim, hindi mo mapuyos sa iyong damdamin, bagkus nagpupumiglas, nagwawala. Para bagang sinasambit sa iyo, bakit hindi mo ako'y pangalandakan? Bakit hindi mo isiwalat ang katotohanan? Bakit hindi mo ako ipakilala? Yamang sa iyo'y nagpapakilala ako. Paano masasabi ito sa inyo ng Ama kung ang Espiritu niya hindi nyo nakikilala at hindi ninyo nararamdaman ni ayaw nyong hanapin upang inyong masumpungan? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanan. 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 Humango tayo mula kay Oseas. Halikayo at kayo'y manumbalik kay Yahweh, pagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo uli. At sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin ninyong sa kanyang pagtangkilik ay ganap makakilala kay Yahweh. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Mga mahal, maliwanag ang paanyaya ng Ama sa lahat ng kanyang mga anak na nagkakasala. Sa lahat ng may sugat, ang kalooban, ang damdamin, sa lahat ng nasaktan, na sa kanya ring kapahintulutan upang sila ay mangagsisi, upang sila ay mangagbago, upang madama nila siyang gagawa at tutupad sa kanilang buhay sa panahong yaon. Ano ang naiba sa panahon na yaon at sa panahon ngayon?
Ang panahon noon na paanyaya sa pagbabalik loob ng mga tao sa Kanya ay paanyaya rin ngayon sa panahon ng Espiritu. Kung papaano siya'y dapat kilalanin, kung papaano siya'y dapat maramdaman, kung papaano siya'y dapat maghari sa bawat isa. Nawa, mga minamahal ko, tuwiran nga ninyong maisuko ang sarili. Huwag mo sabihing wala ka ng kasalanan bilang anak niya. Sapagkat tumitig ka lang sa kapwa mo at may naisip kang hindi maganda sa kanya, nagkasala ka na. Sapagkat tiningnan mo lang yung damit ng kapwa mo at may inisip kang, ba't naman ganun, nagkasala ka na. Sapagkat, anong magagawa mo kung para sa kanya, gusto niya yaon? So bakit ikaw nakikialam, hindi ka naman niya inaano? Hindi bagat pakikipag husgahan na yan sa kapwa mo? Samantalang, ikaw hindi man niya inaano at wala siyang pakialam sa'yo. Bakit hindi mo siya pabayaan kung doon siya masaya? Sapagkat hindi naman sa damit daw ng pagkakasala, kundi sa isip, sa salita, at sa gawa. Buhay ba ang Ama? Maaari mo siyang sinuhin kung may malasakit ka sa kanyang, lalapitan mo siya. At maaari mong sabihin bilang kapatid mong minamahal o nagpapahalaga sa kanya, ba't naman ganyan ang damit mo? Parang hindi yata tama. Ika'y nasa banal na dako o kung saan kayong dako na hindi nakaakma yung kanyang kasuutan. Kaya nag-isip ka na hindi maganda. Subalit kung sa isip mo lamang ay hinusgahan siya, nagkasala ka. Sapagkat nagparatang ka sa kanya na wala kang ginawa. Wala kang pinagkaiba doon sa taong kawawa naman siya eka pero hindi mo ginawa ang mabuti sa kanya. Mga mahal, sa isip pa lamang pumapasok na ang kasalanan. Kapag nasilayan ang mata, na iba na ang isip mo. Kaya't huwag sabihin ika'y walang kasalanan. Sapagkat ang isip ay madaling magkasala. Lalo na't kung nilabas ng bibig mo ang nakita ng iyong mata na pagpaparatang panghuhusga na hindi naman totoo at sa haka-haka mo lang ito at sa palagay mo. Mga mahal, walang isinilang na banal, maliban ang banal na ibinaba na nagkatawang tao. Kaya't kung sasabihin ng taong anong pagsisisihan ko, wala akong kasalanan, mayabang siya. Sapagkat ang tao nga, sa mata pa lamang ay nagkakasala na, lalo't kung pumasok pa sa isip niya ang ibang pag-iisip na di tama. Halimbawa, nakita mo yung kapwa mo, alam mong mahirap, subalit nakakakita ka sa kanya ng magagandang kasuotan. Pinag-iisipan mo na, saan niya kaya kinukuha yung mga damit niyang yaon? Paano siyang nakakabili? Ano nga ang pakialam mo? Hindi ka naman niya pineperhisyo. Kung hindi ka ba naman taong ususera at chismosa, papakialaman mo ba yung kapwa mo? Sa makatwid, nagkakasala ng iyong mga mata na hindi mo namamalayan. Pati ang isip mo ay nagkakasala rin sapagkat nagtatanong ka. Ibig sabihin, nagtataka ka. Subalit hindi mo naman masabi sa kanya. At yun ang malaking pagkakasala. Nag-iisip ka kung saan niya kinukuha, samantalang hindi ka naman niya pinakikialaman bilang kung sino ka. Sa makatwid, ang daming pagkakamali ng tao na hindi nababatid. Maraming pinagkakasalahan ng tao na hindi niya nababatid. Subalit sa palagay niya, totoo siya. Nakita mo yung kapwa mo, may kasamang iba, hindi ang kanyang asawa. Nag-isip ka na, akala mo'y kabit niya, yung palipisan niya. Sapagkat hindi mo kilala kweka mga kapatid niyan, hindi siya yung kapatid niya. Sino siya? Nagkasala na ang mata mo, pati isip mo'y nagkasala pa. At kinuwento mo pa sa iba. Alam mo, nakita ko si ganito, may kasamang iba. Ano kaya niya yon? Hindi ba chismis ito? Sa makatwid, ang tao'y maraming pinagkakasalahan na hindi niya nababatid. Subalit, kung malinis ang pag-iisip at walang duming isip,
Kahit ano pang makita mo sa iyong kapwa, wala kang maibibigkas na hindi tama. Mga mahal, huwag sabihin ng tao, aba, ako na nga ang gumawa ng mabuti, ako pa rin ba ang masama? Kung ang ginawa mong mabuti may panunumbat, nagkasala ka rin. Sapagkat, anong silbi ng ginawa mong kabutihan kung bandang huli panunumbat ang ginagawa mo? Ano ang napala mo sa mabuti mong ginawa? Kung pagtapos mong tinulungan, sakit naman ang kalooban ng dulot mo, hindi ba ito'y kasalanan din? Sapagkat kung bukal sa kalooban mo ang pagdamay at pagtulong mo, hihintayin mo ang ama mo ang gumanti sa iyo. Subalit, ang taong sa iyo'y gumawa ng hindi mabuting man lang nagpasalamat, ang ama nang hayaan mong sa kanya ay bahala. Subalit ikaw, kung mabuti kang pawa, ipagpapasalamat mo ang kanyang ginawa at pupurihin mo ang ama at nakagawa ka ng tama at mabuti sa iyong kapwa at hihilingin mo naway magkaisip siyang sa iyo ay makaalala sa kanyang ginawa na mabuti mong ginawa na hindi niya nakita ang iyong kabutihan. Maraming pagkakasala ang tao na hindi kayang aminin, hindi kayang sabihin, sapagkat nagpapalagay na tama sila. Totoong ginawa. Subalit ano nga ang mabuti kung nanumbat ka? Ano nga ang kagandahan nang nanakit ka ng damdamin? Ano man ang kabutihan mong ginawa at napakalaking ginawa mo, kung ang tinulungan mo ay sinaktan mo ang damdamin, baliwala. At ito ang di nababatid ng tao sa lupa. Kaya't kung totoo at pawang kabutihan ng taglay, walang gagawin kundi iyalay, ilagak sa ama ang paraan ng pagganti kung ang kapwa man niya sa kanya'y nagkasala. Huwag na siyang mabuti ang ginagawa upang di matulad sa taong walang hiya. Mga mahal, kay buti ng ama, kay dakila niya. Sino nga ang makatutulad nito kung bilang pagkataong pag-iisip ka at kung bilang damdaming pagkatao ka? Hindi ba't ang tao'y ugali na ang manumbat, magsuri, manghamak, at magkunwari? Kaya't ibinigay ng ama ang banal upang ang taong gayon ang pag-uugali at gawa ay mapagbago ng tatanggaping banal sa kanyang pagkatao. Sapagkat batid ng amang walang perpektong tao, walang taong mabuti kung siya lamang ang may gusto. Walang taong magpapakabuti kung siya lamang ang gagawa sa sarili niya. Subalit lahat ng taong masama ay bubuti kung tatanggapin ang mabuting nagpapabutit magpapabuti sa kanyang pagkatao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nawa mawawaan ninyo ang mabuting layon ko, mabuting pagnanasa ko, mabuting salita, na kung iaakma ninyo sa buhay nyo, patotoo ko lamang sa inyo tao, maraming ganito sa ibabaw ng mundo. Ang nagpapalagay sa kanilang sarili, sila'y totoo, sila'y tama, sila'y mabuti, subalit humahamak naman sa kapwa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, nang dahil nga ang tao'y mahina at marupok sa pagpipigil ng sarili, ibinibigay ng Ama ang matibay na magpigil ng sarili sa tao. Kaya't ito ang magpapatatag, magpapatibay sa pagkakasala niya upang mahugasan, malinisan ang buong katauhan at masabi ng Ama, ito na ang anak kong nagbago sapagkat muling isinilang sa aking espiritu. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Netkarameneyahanam, netkarameneyahanam, netkarameneyahanam. O tao, paano niyo nga mawawawaan ang ganang aking salita kung di ninyo uunawain sa inyong diwa? Kung ganang binuksan ko man kayo, subalit din tinanggap nyo, paanong maghahari ito sa bawat isang kaisipan nyo?
maliwanag ang katotohanan. Ang lahat ng kaharap na isang Hesukristo'y pinagtura ng epata, mga buksan kayo. Subalit hindi lahat nga ng pinagwikaan ay nabuksang totoo. Maliban ang tumanggap at nakadama upang tupdin at sundin ang mabuting nasa ng Ama. Nagkaramaneyahanan, nagkaramaneyahanan, nagkaramaneyahanan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan, lingkod ka na, hindi ka pa makaunawa. Kung minsan, lalo na kung naniniwala po ba kayo dun sa maaring gamitin ka ni Satanas para magkariringgan ka? Naniniwala po ba kayo doon? Maliwanag na nagaganap po ito. Kaya kung minsan mabuti ang sinabi mo sa kapwa mo, iba ang pinarinig, kaya nag-isip ka ng hindi maganda, bakit kaya sinabi niya yun? Subalit kung totoo kang mabuti, uulitin mo. Hindi ka basta kikilos na susunod ka na lamang, hindi mo muna inulit. Baka nagkamali ka nga. Minsan, bakit kaya ako na ang gumawa ng mabuti, masama pa yung naging dulot? Isang halimbawa po, kahapon. Hinahanap ko yung isang alagad, si Arlene, upang kung may oras po at kaya niya, kasi alam ko nga po siya inuubo, kung kaya niya, pwede kaming magtala. Subalit sadyang hindi kalooban ng Ama dahil pinipilit ko lang din naman po yung sarili ko. Yun ang patotoo, isang buhay na patotoo po ako. Sapagkat ayaw kong masubukan ako ng Ama. Subalit batid niya kung paano ko papartihin yung dapat ko pang gawin. Anong oras na po? Sabi ko, Panginoon, kung kalooban mo po, makapagtala kami. Nagtungo po ako dito. Past 8 na yon, sapagkat may kausap po ako sa cellphone, may kausap ako sa Skype, lumagpas na yung oras. At nang pumasok po ako dito, tumawag po ako. Ang bumababa yung isang alagad at kasama si Miguel. Si Chris. Si Arlene, ay wala po dito po. Kumusta ba siya? Masama daw po ang pakiramdam. Nasaan siya? Nandun po siya kay Argel, sabi niya. Ganun ba? Sabi ko, sige, wag na kayong bumaba. Wag na kayong bumaba, alis na ako. Yun po pala, bumaba pa rin. At pumunta dun kay Arlene. At ang sabi daw niya, hindi na po ako tutukoy ng ibang tao, yung mga alagad ko na lang. Bakit? Sapagkat lingkod ano po? Para mapatotohanan. Ngayon, ako po'y kampante na, sapagkat alam ko, siyempre po, wala ba akong pangunawa, masama pakiramdam niya, nilagnat siya kagabi. Tapos, ang Ama'y mapaunawa. At ako rin, alam niyang marami pa po akong gagawin. Na sunod-sunod na gagawin. Babanyusan ko pa sila, yung 2 bata, meron pa akong gagawing iba. So, magagawala ako sa oras. Ay gusto ko maaga nga pong magsimula. Dahil maagang aalis. Ano po? Ngayon, sumilip po si Arlene doon sa akin sa kusina. Ang sabi niya, Apo, bakit? Sabi ko, kala ko masama pa. Binuksan ko na po yung computer kasi po, sabi niyo daw po kay Chris, pumunta ako sa inyo at may sasabihin daw po. Ha? Tingnan mo nga ka ako.
Ang sabi ko, bumababa silang dalawa ni Miguel, huwag na silang bumaba sapagkat sige na naunawaan ko na. Dala ko yung Biblia, pumasok na ako, hindi ko na kako kailangan. Eh di sana ako pumunta ka ako sa iyo dahil nandoon ka. Ay di nakita po kami ngayon. Anak, di ba sinabi ko, huwag na kayong bumaba. At naunawaan ko na, hindi siya pwede. At ako rin ay pinipilit ko lang makatupad, pero alam na nga man na hindi bukal. Baka mamaya hindi magkatama-tama. Kaya, yun. Sabi ko, sa ulitin, bago kayo sumunod, ulitin nyo muna ha. Kasi po, tinanong nyo kala, oo, nandun na ako. Subalit ang sabi ko, huwag ka nang bumaba. Sulong, huwag na kayong bumaba. Kasama pa po yung bata. Huwag na kayong bumaba. Sulong, huwag na kayong bumaba at ako'y alis na. Ano po ang ibig kong sabihin sa inyo? Kumisan, hinahatulan din kayo, nagkakamali kayo ng pandinig. May sinasabi sa inyo, pagkatapos sasabihin, sinabi ka ni Apo Kunching. Madalas pong mangyari yan. Hindi po totoo. Kung ano yung inaakma ninyo sinasabi, hindi naman yun ang sinabi. Bakit po kaya ganun ang isip ng tao, no? Alam nyo po, ang pinakamabuting solusyon doon, kung hindi nyo ganang naunawaan, ay huwag muna kayo susunod. Huwag kang mahiyang magtanong. Kung halimbawa, kayo lalakad patungo ng Quiapo, nahiya kang magtanong, papunta palang Baklaran yun, makakarating ka ba? Mayabang ka sa sarili mo dahil ayaw mong magtanong. Ganyan po ang buhay pananampalataya. Kung mayroong karunungan ang kapwa mo at pinapalagay mo ay marunong ka rin, nahihiya kang magtanong sa kapwa mo dahil magaling ka. Maaari pong yung galing ninyo kung minsan hindi galing na mula sa Diyos Galing na gamit kayo para maging palalong tao. Kaya po bilang sa Apo Kunching, sa tuwin ay nagtatanong ako sa Panginoon, hindi ako ura-urada, araw-araw gawa lang ng gawa. Bago ako gumising sa umaga, alam ko na ang aking gagawin. Unahin ko muna kung ano ang sasabihin sa akin. Siyang aking tutok din. Kaya kung sa palagay po ninyo, ako'y nagmamagaling sa inyo, nagkakamali po kayo. Sapagkat kahit kailan, hindi po ako maglilingkod sa inyo kung ganang pagkatao ko na lamang. Sapagkat ayaw ko na may mapinsala akong kapwa-tao. Sapagkat ang bawat kapinsalang nagawa ko, sa akin din tatama yaon. At yun po ang pawang totoo. Ang taong mapagmagaling, kapag nakapinsala, sa kanya rin babalik yaon. Nakakatakot po, di po ba? Sapagkat buhay po ang nakasalalay sa gawain ito. Hindi po impyerno, buhay. Kaya kung magmamagaling sa inyo at may mapahamak na mapapunta sa impyerno, 10 iba yung ganti sa akin. Bakit ka pa naglingkod kung mapapahamak ka? Samantalang gusto mo'y maligtas nga ang kaluluwa mo, kaya ka naglilingkod. Kaya hindi ka pwedeng maglingkod ng ganang gusto mo lamang. Kundi dapat ang paglilingkod mo ay sa tuwin isasangguni mo sa nag-aatas sa'yo. Kung tama ba ang ginagawa mo? Subalit marami pong tao, kapag nandun na sa kay buturan ng kasibulan, ng pagpupunyagi at kataasan na, sumisikat na, nagkakaroon na ng kayabangan, nagkakaroon na ng masyadong na-overwhelmed sa sarili. Masyado siyang tiwala sa sarili. Ayaw na nang nasasabihan ng kapwa. At hindi naman po lahat ng lingkod, patawad. Huwag magagalit, wala akong pinatatamaan. Subalit ito lamang ang sinasabi ng Panginoon sa mga propeta na mga huwad at sarili ang kanilang sinusunod. Kailan may wala siya. Mga mahal, bakit nga ba nananampalataya ka pa?
Bakit nga ba ikaw'y magsasampalataya at mananalig pa? Hindi ba't dahil ang gusto mo'y makilala mo ang Diyos? Ang gusto mo'y maramdaman mo siya? Ang gusto mo ay maging kalugod-lugod ka sa Kanya? Kaya kung gusto mo siyang malugod sa iyo, hindi baling hamakin ka ng kapwa mo. Ito'y walang bali sa iyo, sapagkat alam mo, ang Diyos na nakikipagtotoo sa iyo, siyang nakakakilalang masigit at nakakakita ng ginagawa mo. Kaya't hinabilinan nitong si Oseas, na sinabi ay gayon. At ito naman ang tugon ni Yahweh. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol, sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain. At pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Buhay ba ang Ama? Kaya maraming tawang nagpapalagay na kapag nagregalo, nagbigay, napananakpan na, napagtatakpan na yung mga kasalanan sa mga bigay, sa mga bagay, sa pagsuhol, lalo na't sa ganitong gawain. Sa mga simbahan, sa kung ano-ano na mga kabanalang gawain. Mga mahal, hindi doon nakukuha ang Ama. Hindi siya pwedeng suhulan. Ang Ama ay totoo at matapat. Kaya ang kailangan niya ay katapatan ng puso mo. Ang haing totoo na bukal na may pag-ibig. Doon, mapapatotohanan niya sa iyo ang bukal na puso mo, ang bukal na paghahain mo, ang kapalit ay galak. Kaya nga, kung paano mong hinain ang sarili mong totoo at katotohanan ng taglay mo, hindi mo nararamdaman ang hirap at sakit. At hindi mo nakikita ang kung ano man ang yung nagaganap sa buhay, sapagkat ang nakikita mo yung kanyang kadakilaan, ang kanyang kahiwagaan, at ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman, lahat ng anak niyang totoo sa kanya na ipagsusumigaw ang kabutihan nila. Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, naipagsigawan mo na ba ang kadakilaan ng Ama? At wala kang ginawa kundi ang kabutihan niya? Magalak at magpuri, sapagkat ang kadakilaan at kabutihan ay sa Kanya nga nagmula. Kahit ikay wala nang nagawa pa maliban doon, sapagkat kung wala ka nga magagawa, tanging ang sarili mong magagawa ay iyakin mo ang sarili mong bukal sa puso at mabuting pag-iisip sa iyong kapwa. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. May tatanong sa inyo, mga mahal. Halimbawa, may nagnakaw. Ang nanakaw niya ay 1,000,000. At sinabi niya, yahandog ko yung 300 sa banal na gawain. Yung 700 ay gagamitin ko para mapaunlad ko at pagkatapos ay pamimigay ko rin. Subalit hindi naman pinamimigay. Sino dinaya? Kala mo'y napagtakpan na yung pagnanakaw mo na yon? Hindi. Sapagkat nakatala na yung pagnanakaw mo na yaon. Yung 300 binigay mo hindi suhol sa Diyos mo. Ang nakinabang doon ay ang mga taong makikinabang, subalit ang Amay walang pakinabang. Isang halimbawa lamang po, mga mahal. Kaya tanong gusto ng Ama, huwag mo siyang dadayain. Makipagtotoo ka sa Kanya. Sapagkat mas mainam pang wala kang binigay
kung tapat naman ang puso mo. Doon nababasa niya ang katapatan mo, natatarok niya ang kalooban mo, na buhay siyang kumikilos sa iyo. Subalit napakapalad nyo nga. Kung sa kabila ng kabutihan ng kalooban ninyo ay marami pa kayo nagagawa na tulong sa inyong kapwa, higit na galak pa ang inyong kakamtan, sapagkat kung paano kayo nagpakain, pakakainin din kayo. Kung paano kayo umaliw, aaliwin din kayo. Kung paano kayo nagpalakas, palalakasin din kayo. At kung paano kayo tumanglaw, tatanglawan din kayo. Kaya't ano ang mali sa ginawa nyo? At ano ang pinangalugihan ng taong totoo? Wala kahit kailan. Patuloy siyang kumikita at tumutubo. Nagmumultiply ang interes niya. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, kaya't may pagsusumigaw ng mga totoo sa damdamin nila. Buhay ang Diyos na nilagakan ng kanilang sarili, buhay ang Diyos na kanilang inalaya ng mabuti, nang dahil sa ginawa nilang mabuti sa kapwa nila, ang Diyos ang hinainan ng kanilang mabuting gawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya inyong pakinggan ang mula kay Lucas. Sinabi rin ang talinghagang ito sa mga taong tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mangdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa kong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ika-10 ng lahat kong kinikita. Samantalang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Maliwanag niyong narinig ang sa unang pahayag. Hindi masusuhulan ng Ama, hindi mababayaran. Kaya't kung pinapalagay ng tao, ako'y matulungin, mapagbigay ako. Subalit, kung magsalita naman sa kapwa ay kay inam, kay sakit pakinggan, kung manumbat naman ay wala ng katapusan, hanggang sa siya'y natutulog na ay masama pa rin ang kalooban, ang ginawa ng kapwa niya hindi malimut-limutan. Nakagawa nga ba siya ng mainam? Ginawa nga ba niya ang mabuti? Kung pinagmamagaling niya at pinakikita niya sa kapwa niya ang kung anong ginagawa niya? Mga mahal, kailan maaabot ang totoo? Kailan maunawaan ang katotohanan? Kailan matatanggap ng tao ang katotohanan na ganitong pangungusap? Pasubali ko, ang totoo ang damdamin at totoo ang layunin ay matatanggap at mauunawaan niya sapagkat totoo ang puso niya. At ang banal na totoo ang nangunguna. Mapapalad ang gumagawa, bagamat hindi magantihan ang kapwa at ginawan pa ng kawalang hiyaan. Ama ang inasahan, siyang magtitindig sa kanya, yamang ang kapwa niya ay ginupo siya, at yamang ang kapwa niya ay tinalikdan lamang siya. Ang Ama ang magbibigay ng pag-angat sa buhay niyang muli,
sapagkat mabuti ang kanyang ginawa na hindi siya nagkasala, namula ng kapwa, pinaratangan ng kapwa, hinusgahan ng kapwa, sinumpa ang kapwa, sapagkat ang amang kinilala niya, ang alam niyang sa kanya'y muli maghahango at sa kanya'y magmamahal, yamang mabuti ang mga ginawa niya. May gumawa ba ng kapinsalaan sa inyo? May gumawa ba ng pagmakamali sa inyo? Patawarin nyo. Ilagak nyo sa Ama, siyang magbabalik ng higit na ganti sa inyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karameneyahanam, upang mabilis nyong makamta ng paghahari ng Ama at pagbabalik niya sa inyong mga nawala, inyong namnamin ang pagmamahal niya at siyang inyong tanggapin. Gagamutin ang inyong mga sugat, maghihilom ang inyong mga galit, gagamutin ang inyong lumbay at kayo'y aaliwin, pagagalakin, at ang inyong mga nawala ay kanyang papalitan, sapagkat kung paano ang pagsibol ng mga halaman, magagawa niya rin muli pasibulin sa magandang pamamaraan ang kabuhayan niyong ginapi ng inyong kapwa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat lahat ng nakabuti, higit na mabuti ang ganti. Lahat ng nakasama, higit na kasamaan ang parusang kapalit niyan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Doon sa puso nyo inunukal at mabubuhay ang pagpapatawad, kung tuwirang ama nga ang sa inyo'y tinanggap. At kapag naramdaman nyo siyang sa inyo'y lumingap, mapapatotohanan nyong kayo nga pala'y ginupo, bumagsak, subalit kayo'y nagpakababa, kayo'y kanyang itinaas at iniyangat sa lupa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang nagtitiwala sa Ama, may paniniwala siyang mahiwagang magagawa, at ang imposible sa kanya ay posible niyang gagawin bilang siya'y anak niya upang pakita ang kahiwagaang taglay niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang wika ng Espiritu. Anak, igawin mo sa dakong yaon ang iyong pananaw. At pagkatapos kong mangusap, ay pababatid ko sa iyo. Mahal na kapatid, welcome. Siya po ay galing ng Japan. At si mami mo? Ayun nga, no? Galing naman siya ng Amerika. Salamat po. Siya po yung habang nasa Japan ako, tumawag kami kay kapatid na Lenny at nagkausap sila. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat malayo man ang agwat, nagagawa pa rin ang kaparaanan ng Ama. Ang lahat, tama po ba? Kaya, mayroon po bang malayo sa Panginoon? Patotoo lamang po, lumapit po kayo sa Kanya. Lahat ng malayo ay walang hindi may paglalapit, mapaglalapit niya. Buhay nga po ba ang Diyos? Salamat, purihin ang Ama at nakadalaw kayo sa dambanang ito. Purihin, purihin, purihin po ang Ama. Huwag muna kayong alis, ha? Sapagkat pagkatapos nito, kapatid, bago ko pa kayo makakausap, pagtapos na lahat. Ha? Buhay po ba ang Diyos? Siya po yung isa na, nakalimutan ko pangalan, sorry.
Lisa, ayun, si Lisa. Si kapatid na Lisa po. Kahit po medyo malayo sa kanila, doon sa tinanguhan ko, sa tinahanan kong tahanan, kay kapatid na Flory, na nandun po, kasama niya po sa trabaho yon, ay nagpupunta po siya doon. Siya po yung, kahit malayo yung pag may pinabili, buhay po ba ang Diyos? Salamat. Nakita na kayo nila, kapatid na Romy, nandyan sila. Ay, sa kanila kayo sumakay. Hindi pinabatid sa akin. Basta, igawin mo doon, anak, idako mo roon ang iyong pananaw, kay tinitingnan ang iyong ina, at pagdakay, yun, binalik sa akin sapagkat, alam niyo po, sa dami po kasi ninyong mga nakakaharap ko, kumisan kung hindi binalik sa diwa ko yung, saan ko nga ba ito? At yan po ang aking minsan ay hinihingi ng paumanhin. Katulad po, isang araw, may nasa lubong kami dun sa, hindi ngumingiti po sa akin, nginingitian naman din yung kabiyak ng puso, pagkatapos sabi, si Apo po ba? Si Apo po? Ay, ayun po si Apo. Sabi ko, sino ba yon? Sabi ko, hindi ko kilala. Kala ko naman, ikaw ang tinatanong, ikaw ang kakilala. Ako rin ako, hindi ko kilala. Pero, ay, Apo, sabi niya, pasensya na po, patawad po, sapagkat hindi ko po sinasadya yon. Lamang, ngingiti po ako at, kumusta? Pero, totoo po nun, hindi ko matandaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pasensya na po, maliban yung araw-araw, at sila, yung mga kapatiran, ang totoo rin po niyan, kahit kilala ko po kayo sa mukha, di ko po alam mga ibang pangalan nyo, patawad din po. Sapagkat, hindi ko po kayo parang estudyante na pag nandito, nagro-roll call po tayo, Kaya hindi ko po kayo matandaan lahat. Minsan po may magte-text sa akin, hindi magpapakilala. Panginoon, sino po ba ito? Minsan pinababatid niya, minsan naman ay hindi. Nawa naman po ay huwag niyo akong subukan. Dahil kung aabutan ako ng text ninyo na nasa pagkatao, hindi ko po kayo kilala. Ano po? Maliban, nakasave po yung pangalan nyo. Marami pong ganon na nagte-text, hindi nagpapakilala. Okay lang po, basta ang malaga, ang Diyos tugunan kayo. At kung hindi po kayo tutugunin, sa pamamagitan ng paghingi nyo sa akin, kung hindi po ako dinatalan, kung ano yung sasabihin, ano po yung sasabihin ko kung wala naman akong alam, kaya hindi po ako sumasagot. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan nyo na po ba kung paano ang kagustuhan ng Panginoon? Nung hindi ko po alam ang ganitong kalooban ng Ama, akala ko rin po, ang sarili ko na lang ang halimbawa ko para wala na akong masaktang kapwa-tao. Noon po, akala ko, ang tumulong ka ay kalugod-lugod sa Ama. Akala ko lahat ng pagtulong ay totoo. Yung pala, kaya ko lang tinutulungan yung kapwa ko noon para kumita ako. Halimbawa, yung utang. Para pagdating ng anihan, kikita ako sa kanya. Sa akin siya magbebenta ng palay. Tama ba, suki? Kaya, suki ko sa tao pagkatao, Bilang tao po ngayon, pinagsishare ako, Sishare ko po sarili ko. Akala po natin mabait tayo. Isa na po ako doon. Akala ko mabait ako. Kasi tumutulong ako Kaya pala, tinutulungan ko yung sarili ko. Kasi pag nagpautang ako, may tubo, ako kumita. Subalit hindi ko pinatanaw ng utang na loob yun sa nang utang sa akin. Dahil, ang alam ko, tinulungan ko siya. Subalit hindi pala. Ako pala may utang na loob sa kanya. Sapagkat yung pera ko tumubo, kumita ako.
Pero dahil hindi ko po alam noon, aba masaya ako, nakakatulong ako, kumikita pa ako. Kaya akala ko sa sarili ko na napakabait ko. Hindi pala ako mabait. At akala ko napakarami kong kaibigan. Birthday, kasal, fiesta, anniversary. Dami kong kaambagan, karigaluhan. Ay, ang dami ko akong karigaluhan. Yung pala, graduation. Nako, pag nag-graduate ang mga anak ko, ang daming regalo. Kasi ako marami kong naririgaluhan eh. Hindi ko alam na, salamat po, tinuwid ako ng ama. Salamat po, natama ako. Kaya lang pala ako niririgaluhan, dahil nagriregalo rin ako. Ngayon wala na akong niririgaluhan, dahil wala na akong parigalo. May nag-graduate ako, yung totoong nagmamahal sa akin, yun ang nagbigay. Naalala nila, nakita ko po ang totoong tao sa akin. Nakilala ko po ang totoo, sapagkat ako rin, nakilala ko na yung pagkatao ko, mali pala ako noon. Kaya aminado rin po ako. At siyaon lahat ay dapat mong pagsisihan, sapagkat akala mo kaya ka tumutulong, para yung pala kabait niya no, binigyan, kabait. Tuwang-tuwa ka dahil mabait ka, pinupuri ka. Nako, pumapalakpak ang tenga mo. Pero yung pala, hindi mo alam, hindi pala totoong pagtulong yun. Mapakahirap po, ano? Mahirap to pa rin. Lalo na kung bilang tao ka pa, ang gusto mo'y karangalan. Ang gusto mo'y pagpupunyaging makilalang yung pangalan. Pagpupunyaging sumikat ang yung pangalan. Hindi po pala tama yun. Nakukwento ka na, mabait yun, mabait magpautang yun. Mabait yun. Pag nagbalasubas natin, hindi na nakakabayad. Hindi na mabait yun. Hindi na mabait yun. Ganyan naman po ang tao, di po ba? Subalit, sino nga kaya ang magtitiwala pa sa'yo kung wala ka ng ginawang mabuti sa iyong kapwa? Ang masama pa nito, ginawa mo ng mabuti, igagawa ka pa ng kwento. Dinanas niyo na po ba ito? Aba, talagang dadanasin mo pala lahat yan. Subalit, alam niyo po ba, pinakita rin ng Diyos kung ano yung ginawa mo na mabuti, hindi mo man hinahanap ang ganti, hindi mo man iniisip na mangyayari sa'yo. Kapag nangyari pala sa'yo, doon pakikita ng Diyos na tutuwang kung ano ang tinanim mo, siyang anihin mo. Kung ano ang ginawa mo, siyang ganti sa'yo. Kaya kayong mga may pautang po, na hindi nakakabayad ang mga pautang ninyo, ay mga pinagkautangan, mga may utang, hindi nagbabayad, patawarin niyo po sila. Yung gumawa ng kalokohan sa inyo, patawarin niyo po sila. Hindi man sila ang gumanti sa inyo, sigurado po, may susugo ang Ama para gantihan kayo. May pakikilala sa sayo na totoo siya. Kayo po ba ay nagmahal ng inyong kapwa? Sigurado po, may magmamahal din sa inyo. Sapagkat kung hindi po mangyayari yon, hindi po totoo ang nasa banal na aklat. Alam ko po maraming may pautang dyan. Subalit, alam niyo po ba, kapag ang pinautang ninyo ay pinatawad ninyo ng bukal sa puso nyo, hindi nyo namamalayan balang araw makakabayad sila. Na hindi na kayo nagalit pa, na hindi na kayo nagmura pa, na hindi na kayo nasubukan pa ng Ama. Ang gawin nyo, ilista nyo na lang sa tubig kunwari. Katulad ng umaagos na tubig sa ilog, kung minsan natigang. At nang pinadatal ng Ama, umapaw muli. Wala pong talinghagang hindi magaganap, pakatandaan nyo. Nilista mo ba sa tubig yung utang ng kapwa mo? Natigangan ka. Manalig ka. Nang dahil ikaw ay nandyan pa rin at buhay ka, tulad ng ilog na buhay. Isang araw pinaapaw ng Ama, higit dun sa natigang na tubig niya. Alam niyo po, kung magpapakatotoo lamang kayo, kung ano yung inalis sa inyo, at nang dahil sa kapwa nyo'y nagkaganyan ang buhay nyo, pag binigay ng Ama ang ganti sa inyo,
higit dun sa nawala sa inyo, ipagkakaloob ito. Hindi po ako gumagawa ng istorya. Ito po'y totoo. Kung paniniwalaan nyo'y magaganap sa inyo, subalit kung hindi, bahala na kayo.